Po ay manalangin. Ama namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpapasalamat sa pog ito. Kami po ay nagsama-sama. Purihin ka at glorify po. Lord, salamat po sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob mo sa amin sa araw-araw. Sa bawat salita na naririnig namin galing. Salamat po Panginoon sa mga tatayo dito at gagamitin mo bilang instrumento upang pamahagi at pag-aralan ng iyong salita. Higit po sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Tumubos po sa aming kasalanan at namatay sa cross ng Kalbaryo. Lord, patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Sana maging mapagpatawad din po kami sa mga nagkasala sa amin. Po aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Panginoon at napagaligtas. Bible study na kapangunahan ng ating kapatid na si Brother Ed aka Archangel. Yung number 600 po. 600 po. Walking in the light. Ayun po natin. Like a lamp unto your feet, a light from heaven flows, from the land which leads nor sun nor moon, nor ever darkness knows, and radiance with a living splendor makes the way so bright. You can walk, safely walk, upward path of pride. Oh, walk, walk, walk in the light of God, in the light, the perfect light, making plain the path of pride. Walk in faith, walk in trust, up the slopes where saints have tried. On to endless day, walking hope, glowing hope, walk in peace, in the perfect light of God. Like a lamp unto your feet, the light makes plain the way, turning not aside where shadows linger, lest afar you stray. That shines for all. Oh, walk, walk, walk in the light of God, in the light, the perfect light, making plain the path of pride. Walk in faith, walk in trust, up the slope where sins have cried. Leading on to endless day, walk in hope, glowing hope, walk in peace, in the perfect light of God. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome sa ating pagsamba ngayong hapon. Welcome po kayo. At tayo ay mag-aaral ng banal na kasulatan. Ayan. Pwede bang pakitanggal yung ating echo? Para naman ako magsising along nito. Ayan. Alright, and we are actually almost wrapping up our theme for, I think we started this about three months ago. And our theme is an appeal for change. And we are discussing 1 Corinthians chapter 1, mga kapatid. Right? So,
we are now in chapter 15. And just to refresh you, what we have talked about, chapter 15 is all about a Christian life. Ito po yung isang buhay ng Kristiyano na pagtatagumpay. And if there is any chapter in the entire Bible that explicitly talks about victory of a Christian, it's here in 1 Corinthians chapter 15. And what a way when Paul wrote this, it is in the midst of great trouble and wrong misdoings. Ito po, pwede dito. Ayan. Ang mga Kristiyano pa sa Korinto. Ayan. Paul wrote about victory to a group of Christians that are a complete failure, a disaster in their Christian life. Kaya it's very surprising mga kabsat that, sa tema ng mga taga-Korinto, sa pag-uugali nila, here comes Paul writing to them, you should be like this. 1 Corinthians chapter 15. So let's open our Bible in chapter 15 of 1 Corinthians. And if you read that, and if you've got many problems in life, this chapter will encourage you and will give you hope and will strengthen your faith. Okay? So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. I divided, because chapter 15 is like 58 verses, I divided it into 3. And if you remember, this is my 3rd week, and I'm wrapping up chapter 15. Last time out, mga kabsat, although we entitled the entire chapter 15 of the book of 1 Corinthians, we entitled it the Triumph of the Christian Life. There are 3 types of triumph here in chapter 15. Yung una natin pinag-usapan, if you remember, the triumph of our faith. Everything begins with faith. Sabi ng Hebrews 11:6, sabi niyang ganon, without faith, you cannot please God. It's important that you have faith. But it's not only important that you have faith. We said that your faith must be correct in the eyes of God because everyone in this world have faith. Even yung pinaka-most primitive person, meron siyang pananampalataya. Kahit nga kahoy, sinasamba ng tao. Because universally, people are really dependent upon a supreme being. So Paul directs the Corinthian attention to the right kind of faith. Kaya yung sinabi po natin, sige, advance mo na, summarize ko na lang. Dalin mo na doon sa pag-uusapan natin sa triumph of our resurrection. I'm just trying to remind them. Sabi ni Paul, kailangan tama yung faith natin. At tinuro niya, mga Korinto, mali yung pananampalataya nyo kasi kung saan-saan kayo umaasa. Umasa sila doon sa mga church leaders nila, kaya nagkaroon sila ng division. Diba? Umasa yung isang mama, nakita niya maganda yung asawa nung tatay niya, inagaw niya. Ang pag-asa niya nandoon. Diba? Yung mga taga-Corinthians, umasa sa speaking in tongues. Sabi niya, maganda ito Sabi niya, this is really nice. I enjoyed this. And so instead of focusing on the Word of God, sila ay umasa doon sa ginagawa nila, kakayanan nila. So they went wrong. They went haywire. Kung sabihin nga natin, mga kapatid. So, makikita natin mga kapatid dito sa first few passages ng 1 Corinthians chapter 15 as we go back to this, kung nasaan ang pag-asa mo, and I'd like to repeat that, wherever your hope is, you would realize that is where your faith is. Kasi yung hope tsaka yung faith, magkamag-anak. Kung umaasa sila doon sa leaders nila sa church, like sabi ng iba, ay kami kay Apollos, ay kami kay Cephas, pasok kayo. Ayan. Ay kami kay Pablo. Ay kami kay Kristo. Kung umaasa kayo sa mga local church leaders nyo lang, I tell you, your faith is not in Christ. Your faith is in your leaders, which is really wrong. Kaya nga sinulat ni Pablo to. Sabi niya, look at your faith and look at your hope. Kasi dapat magtagumpay yung ating pananampalataya. At ang sabi ni Pablo, dapat yung pananampalataya nandoon sa gospel ng ating Panginoon. Okay? You remember that? And the gospel is the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul, that is the power of God unto salvation. And in order for that gospel to take effect into your life, sabi ni Paul sa Romans chapter 6, verse 3, 4, and 5, you need to be baptized for the forgiveness of your sin. Because in your baptism,
Diba? You become united with Christ's death. In your baptism, you become united in Christ's burial. In your baptism, diba, you are united in Christ, in the likeness of Christ's resurrection. That's how the death, burial, resurrection of Christ will take effect in your life. And the result of which is forgiveness of your sin. The only reason why Christ came to this world is because of S-I-N. And He needed to die on the cross, be buried, and on the third day, as the scriptures say, He will rise again. And like I mentioned earlier in our morning worship, it's not later after 3 days. It's on the third day. Some denominations would say Jesus Christ died, He was buried, and later after 3 days. That's incorrect, mga kapsat. Jesus Christ resurrected on the third day. So it's not like 72 hours after. Wala pa nga 72 hours yan kasi ipinako si Kristo alas 3, di ba? Namatay siya. And then nabuhay na magmuli siya, it's on the first day, mga alas 6 ng umaga. If you remember. Okay? Jesus Christ died, He was buried, and on the third day, He resurrected. Okay? So you need knowledge about this. So sabi natin, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. That is correct faith. Hindi basta kinikwento lang ng mga kamag-anak ninyo o kinikwento ni pastor, hindi nyo nakita sa Biblia. That's not faith. You open your Bible, ano makikita mo dyan? Faith. Knowledge becomes faith. And faith becomes your obedience. Okay? Kaya nga kinakailangan, you look at baptism not as the work of man. It is the work of God that He wants you to do. And so therefore, it is categorized as obedience. Okay? Baptism is simply your obedience to Jesus Christ. You are submitting to His authority, and you are going to die with Him, you're going to be buried with Him, and then you're going to rise with Him in the newness of life. And therefore, sabi ng 2 Corinthians 5:17, you are a new creature. The old has passed away. Nilibing mo na sa tubig. Huwag mo nang babalikan. Di ba? Behold, you are a new creature. A new has come. Yun ang tunay na Kristiyano. If you start right in your faith, mga kapsat, you will end right still in your faith. But if you start wrongly, on the wrong foot, so to speak, then you cannot correct that. You have to go back and start again. That is what restoration is all about. You go back to the original plan of God and start there. And to those who have not yet been baptized correctly, you need this in your life so that the death of Jesus Christ will take effect in your life. Hindi porket namatay na si Kristo sa cross, napatawad na tayo sa kasalanan. You need also to die. You need also to be buried in the watery grave of baptism. And then, pag umahon kayo dyan, you will become a new creation. That is the beginning of your walk with Christ. You may stop me at any time. Ask me questions. Kung nalalabuan po kayo sa sinasabi ko, you can ask me. And I'll stop and I'll address your issues. Okay? Is that fine with you? Alright. So, shall I continue? Naintindihan niyo po, kapsat? Yun yung pinag-usapan natin. You want your faith to be victorious? Then start right. The beginning of the Christian walk is in your baptism because that is obedience to the gospel. Okay? The beginning of your Christian walk is not the sinner's prayer. There is no such in the Bible. No such. You cannot find the pages of the Bible telling you if you accept Jesus Christ, you will follow a person in a prayer. You cannot find that in the scriptures, nor even in the maps. Hanapin nyo sa mapa yan, wala rin yan. Di ba yung Bible nyo may maps? Wala yan. Kahit sa glossary, kahit sa index, sa preface, wala yan. You can find that doon sa 4 spiritual laws na pamphlet ni Bill Bright ng Campus Crusade for Christ. Nasa likod. But that's not the Bible. Okay? So, how do you become a Christian? Sabi ni Paul, obey the gospel. How do you obey the gospel? Be baptized for the remission of your sin. That is your union with Christ's death, burial, and resurrection. Nakipag-isa ka na kay Kristo. Alright? You're fine with that? Our second point nung pinag-usapan natin is the triumph of our hope.
Where your hope is, there is your faith. Ikaw ay nagkaroon ka ng knowledge from God's Word. Nagkaroon ka ng pananampalataya, you obeyed Christ. After that, you begin your walk hoping for what? The coming of the Lord. Yun ang buhay ng Kristiyano, mga kabsat. A Christian without the hope of the coming of Jesus Christ is a hopeless Christian. Napag-usapan natin yan last time. You are a hopeless, the most pitiable, nakakaawa if Christ did not resurrect. So, ang hope sana natin ay nandoon sa muling pagbabalik ni Kristo. Okay? It's good if you have a degree. Kung meron kayong college degree, kumikita kayo dyan. But more than that, mga kabsat, it's the coming of the Lord that we want to anticipate. May mga Kristiyano, ang hope nila nasa ibang bagay. So therefore, yung faith nila nandoon sa lalo na yung mga denominations ngayon. Ito si Jello, yung kinikwento ko kanina. Nag-text siya sa oras ng himala. Si Apostol Renato Carillo, kasi nakikinig din siya doon sa DWLY. And then later, after several minutes, may tumawag na sa kanya. Anong sabi? Sister, kailangan magbigay ka ng abuloy. Nagtatanong lang siya, pero ang sagot ay abuloy na. These people's hope is in money. That's why their faith is in money. Kaya every Sunday, walang pinipreach yung preacher nila kundi tithes, offering. Because their faith is not in Christ. Their faith is in money. Kaya nga siksik, liglig, umaapaw. Ang gusto nila sa Panginoon yung umaapaw. Pero ayaw nila ng pananampalataya at pag-asang umaapaw. Yun ang tunay na Kristiyano. We are hoping for the coming of Jesus Christ. Because when He comes, Jello, tapos na ang lahat. Hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo magugutom. Hindi nyo naiintindihan, ano bang sasaing ko? Diba? Hindi na papasok sa mina si Brother Frank. Ang hirap pumasok sa minahan. Just recently lang, may namatay. Diba? Si Captain Islao, makakalakad na. Yung bulag kanina, si Manuel, yung kinasal, saka si Leslie, makakakita na. At ang sabi ng mga pilosopo, paano makikita ng mga bulag si Jesus Christ pagbalik niya? Hindi sila naniniwala na merong glorious body na ibibigay sa atin, na lahat ng bulag ay makakakita na. Tapos na lahat ng kahirapan. Can you imagine? Diba? Yun yung pag-asa natin, mga kabsat, at yun yung victory ng ating pag-asa. Pag ang inasahan mo ang muling pagbabalik ni Jesus Christ, any time of the day, pag kinuha ka ng Panginoon, safe na safe ka pa rin. Diba? Hindi yung kinakabahan ka, Lord, wag ka muna dumating. Hindi pa kasi ako nakakapag-asawa. Diba? Hindi ko pa nararating yung tugatog ng Malabon. Diba? Ayun ang gusto nila, yung tugatog, yung tagumpay. Diba? Hindi ko pa na-achieve yung mga pangarap ko sa buhay. Diba? Wow. Diba? Hindi pa nakakapag-asawa si barangay chairman. Diba? Hindi pa siya sinasagot ni Miss Wright. You see, mga kabsat, that is our hope. Diba? And that's the reason why Christians in the first century are willing to die. Diba? Tatagpasin na yung ulo nila at nakangiti pa. They're going to ask him, are you going to renounce your faith? Si Jesus Christ ba, anak ng Diyos? Panginoon mo? Nakangiti lang sila and said, yes, He is my Lord. Pugot ang ulo. Diba? Sabi ni Paul, di ba? I am always every day dying. Araw-araw namamatay si Apostol Pablo. Why are all these witnesses like this? Because their hope is in the coming of our Lord Jesus Christ. Pwede na tayong mamatay anytime. Dahil pagdating ni Christ, mabubuhay din tayo na magmuli. And that brings us to our last lesson in the book of 1 Corinthians. If you have triumph in your faith, if you have triumph in your hope, God will realize all these things because when resurrection day comes, you will see our final victory, mga kabsat, as Christians. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Okay? And that is in verses 35 to verses 58, to verse 58. So let's open our Bible to 1 Corinthians chapter 15. Pakiroll mo, Aris. First slide natin. 1 Corinthians chapter 15. Let me just open my Bible here. All right. Go to the board and look there. It says there, ignorance is always afraid of change. I'd like to discuss this with you. Last time out,
We left our lesson in verse 34. Ang sabi doon, awake to righteousness. 1 Corinthians 15 verse 34. Says there, awake to righteousness and do not sin. For some do not have the knowledge of God. I speak to this to your shame. Nakakahiya kayo. If you are a Christian and if you don't believe that there is resurrection, therefore, kakaasi ka, kababaing. Nakakahiya ka. Why? Bobo ka. You are ignorant. And that's why Paul was appealing for the Corinthian Christians to change. Diba? Dahil wala silang knowledge. If you're ignorant, sabi dito, you must be afraid to change. That's the feeling of a skeptic. Alam niyo yung sabihin na skeptic? Doubtful. Very good. Diba? Yung laging alanganin. Mahirap pag nandoon ka sa alanganin, ayaw ng Diyos nung alanganin. Yung atras, abante, di ba? Yung minsan maniniwala, minsan magbaback out, yung labas-pasok, yun yung skeptic. At yung maraming sinasabi, hindi totoo yan. You know, the Corinthian Christians are like that, and many Christians today who profess they're Christians are also skeptic about the resurrection. Actually, we always ask that question in our Bible study. Do you believe in resurrection? Bodily? Tatanong nila. Bodily? Sabi niya, hindi. Diba? Hindi sila naniniwala na magkakaroon tayo ng katawan. Ang alam nilang resurrection is spiritual. Diba? But the Bible clearly says you're going to have a glorious body. Si Jesus Christ nga ay nagpakita. Sabi, I'm not a ghost. Yung katawan ko merong buto. Diba? Yung ghost wala, pero hinawakan siya, nahawakan siya. We are going to receive a body, and that is a glorious body, mga kabsat. Okay? Some people don't believe that. Meron pala nun, but they are Christians. And that does not exempt the people in Corinth. Ayan. So yan yung skeptical dial natin. They are afraid to change. Sabi ng mga Catholics na pinuntahan namin, dito na ako nabuhay, dito ako pinanganak, dito na ako lumaki, dito na rin ako mamamatay. Kaya pag tinuruan mo ng Word of God, ayaw nila. Ayaw. They're afraid to change. Why? Because ignorant sila. They don't want to accept knowledge because if you reject knowledge, you will still become ignorant and you will become afraid to change. Diba? Ayaw mo magbago, ayaw mo tanggapin eh. Pero pag tinanggap mo yung knowledge na binibigay ni Paul dito, you will definitely change. Why? Alam mo eh. Diba? Kaya maraming Kristiyano ngayon walang alam. Kaya ang hirap magbago. Bakit? Walang alam. So there's always, kung magkamag-anak yung hope tsaka yung faith, ito naman ang magkamag-anak, ignorance tsaka fear. Magkamag-anak sila. If you're ignorant, you're fearful. Safe ka na lang, dito ka na lang. Tama na ako dito. Right? At ang hirap baguhin ng tao na yun. You may be able to understand what I'm talking about when you come to a person who rejects knowledge. Diba? Ang hirap mabago yon because they fear to change. Okay? Alright, so Paul begins there. Sabi niya sa mga taga-Korinto, you are ignorant and I'm going to speak this to your shame. Diba? Mahiya kayo sa balat nyo, Kristiyano kayo, but you don't like to change. Why? Bobo kayo. You don't believe in resurrection. And so Paul was challenged. He presented arguments regarding resurrection. I'm going to convince you. Ito yung argument ko that resurrection is true. This is knowledge, sabi ni Paul. Shing! Yan. I'm going to assure you and convince you that resurrection is true. Totoo ang resurrection. And this is how I'm going to appeal for your change. Sabi niya. Okay? Continue, Aris. And this is our lesson today. Paul's argument about resurrection is there. Starting from verse 35 hanggang 54. 55. 54 or 55. He came to them and told them, these are the things you need to know about resurrection. And I'm going to argue with you. Mahirap turuan yung mga matitigas ang ulo eh. So Paul begins to argue with them. And he presented 4 arguments here.
so that he may convince the Corinthian Christians to believe in the resurrection, a bodily resurrection. Tatanggap kayo ng talagang katawan. Okay? At yung katawan na to hindi panlupa. Ito ay panglangit. Right? Let's begin with number 1 argument. Tinawag pa lang niya yan, knowledge. Okay? I call this the natural argument. Nakita niyo yun? Ano yun? Munggo. Bawal kay Brother Solomon yan. Munggo, verse 36 to 39. Let's read. Okay? Somebody read. Verse 36 to 39. Ito yung unang argument ni Paul. I'm going to prove to you that there is resurrection by using the things that you see on earth. This is what he calls natural argument. Sister Angel Crab, pakibasa. Okay? 36 to 39. Basahin natin. What you sow is not made alive unless it dies. 37. And what you sow, you do not sow that body that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grain. 38. But God gives it a body as it pleases, and to itself its own body. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of animals, another of fish, and another of birds. Alright, thank you, Sister Angel Crab. Okay? Paul tells them that there is an argument that tells us there is resurrection. Why? Ito yung idea ni Paul. The people at Corinth are like this. They were asking the question, how are the dead raised up? Hindi ba skepticism yun? Sabi ni Paul, ba't di kayo naniniwala sa resurrection? Sabi ng mga taga-Korinto, paano ko maniniwala sa resurrection? Paano naman tayo mabubuhay na magmuli? Diba? Some of them are skeptic. They doubt resurrection. Sabi niya, paano tayo mabubuhay na magmuli? At ano naman, sabi niya, ano naman yung katawan na magkakaroon tayo, Brother Franklin, pag nabuhay tayo na magmuli? Anong tawag doon? Di ba skepticism? A lot of Christians are like that. They doubt yung resurrection. Di ba? Pero naniniwala sila kay Jesus. Diba? Naniniwala sila. Pero they doubt that if they die, and when the Lord comes back, magre-resurrect lahat ang patay. O, tanungin ko sa inyo ngayon. Sino ang naniniwala sa resurrection sa inyo? Taas ang kamay. Uy, very good. Hindi siguro ayaw nyo lang mapahiya, ano? Ha? Totoo ba yan? O, di ba? Very good. Mas maganda yan kung naniniwala kayo. Kaya lang, merong dalawang klase ng kategory ng resurrection. Resurrection unto life and resurrection unto condemnation. John chapter 5, verse 28 and 29. Yun ang pinakamahirap na dapat paghandaan natin. Merong resurrection unto life and resurrection unto condemnation. And we will talk about that later on. But first, let's go to this argument. Sabi ni Pablo, bobo kayo mga taga-Korinto. Hindi kayo naniniwala sa resurrection. Sabi nila, paano naman tayo kaya bubuhayin ng Diyos? Pablo, paano? Can you give me the house, the process? Paano mabubuhay uli ang mga patay? At sabi niya, Haber, eto pa isa. At ano namang katawan ang ibibigay sa atin pag tayo nabuhay na magmuli? Etong ganitong katawan? Anong sagot ni Pablo dyan? Sino yung may Tagalog Bible dito? Tagalog. Brother Ray, basahin mo yung verse 36. 36. 1 Corinthians 15 verse 36 sa Tagalog. So, tinatanong nila, paano nga tayo bubuhayin? At anong katawan naman ang ibibigay sa atin? 36. Verse 36, 1 Corinthians 15. Hindi makita. Anong sabi niya? Angal, hindi nabubuhay ang binhingi ni Asik hanggat hindi ito namamatay. Anong sagot ni Pablo doon sa mga taong nagdududa? Hangal. Diba? Hangal. Sabi niya, ignorant. Yung iba sabi, mangmang. Walang alam. Sa simpleng Tagalog, bobo. Hindi ka naniniwala sa resurrection? Wala kang alam. At lalagyan kita ng kaalaman ngayon. Sabi ni Pablo, ito ang kaalaman para matutunan mo na merong pagkabuhay na magmuli. Anong ginamit niya? Natural. Tignan mo yung paligid mo, sabi ni Pablo. Pag ikaw ba'y nagtanim ng munggo, yung stem ang itatanim mo,
Ano itatanim mo? Binhi. Pag tinanim mo yung binhi, pag tubo niya, binhi pa rin ba? O di totoong resurrection, sabi ni Pablo. Kasi bakit? Yung buto, yung binhi, patay yun eh. Nilagay mo sa lupa, ano nangyari? Nabuhay! At nagkaroon ng bagong katawan. Tama, mali? O ba't di kayo naniniwala sa resurrection? Sabi ni Paul. Diba? Natural argument. Sabi niya, buti pa nga yung binhi, walang utak eh. Pero pag tinanim mo, tumutubo, nag-iiba yung katawan. Di ba? Samantalang kayo, mga taga-Korinto, wala kayong utak talaga. Kasi ayaw niyong maniwala sa resurrection. That is an argument na nakikita niya sa kanilang kapaligiran, considering that most of them are farmers too. Diba? Dapat alam niyo yun, na kapag tinanim niyo yan, magbabagong katawan yan. Sabi ni Pablo, ganun din tayo. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng katawan sa binhi. Hindi ikaw. Ano lang ginawa mo? Tinanim mo lang. Kaya kahit anong gustong katawan ng Diyos ibigay sa atin, pwede. Ha? Ano kayang katawan bibigay kay barangay chairman? Pag namatay ka, ano kayang katawan mo? Baka mas gwapo ka pa kay Aga Mulak. Di ba? Di ba? So, bakit yung pinaproblema kung anong katawan? Sabi ni Pablo, ang Diyos ang nagbibigay ng katawan. Yun po yung una nating argument. Naintindihan niyo po mga kabsat? So, sabi niya, is there resurrection? Yes, kitang-kita mo eh. Patay, yung binhi, nabuhay. Okay? Next. Oh, yan yun. 1 Corinthians chapter 15, verse 37 to 38. Okay? Continue. In-advance ko na. Continue. Oh, yan. So, it is God who gives a body as He has chosen to each. So, yan po ang malaking question ko rin sa aking sarili. Gaano kaya kaganda yung katawan na ibibigay sa akin ng Diyos? 34? 23? 35? Wow! Di ba? Di ba kayo na-excite dyan? Di nyo ba inaasahan yan? Pagdating ng ating Panginoon, walang sinabi si Tom Cruise sa'yo. Dahil mas gwapo ka sa Kanya. Dahil umasa ka sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Diba? Ang inaasahan lang ni Tom Cruise, yung pera niya eh. Tsaka yung kasikatan niya. Pero ikaw, pagdating ng ating Panginoon, ang gwapo mo. Hindi mo na mabilang ang buhok ni Brother Ari sa kapal niyan. Diba? Kasi you're going to be perfect. Diba? Wala nang karamdaman, di ka na mamamatay. Gwapong-gwapo ka, ang ganda-ganda mo. Sila KJ nga, pag humaharap sa kasi Sister Mara, pag humaharap doon sa naka-tape tayo mga kabsat. We are being recorded because we're going to upload this sermon on the internet. Pag humaharap sila sa camera, sabi niya, Kuya Ed, ang payat pala namin dyan. Ang ganda namin tignan. Camera pa lang yun ha. But when the Lord Jesus Christ comes and you are part of that resurrection, kabsat, unto life, you cannot imagine how beautiful you are because you are going to be married with Jesus Christ. Di ba? Ayaw nyo ba nun? Makikita nyo siya face to face at titignan ka niya, sabihin sa'yo, you're beautiful. Di ba? Ganda mo. Mababawasan mga pimples ko niyan. Okay, let's continue. Shing! Alright, so this is our lesson sa first point natin dito. Not all flesh are the same. It's God who gives the flesh. Parang ganito po yan. Ito yung lesson. Anyone can count the seeds in an orange. You can count the seeds in the orange, pagtsagaan mo. But you can never count how many oranges will be produced in one seed. It is only God that can know that. So bakit mo problemahin yung katawan mo? It's God who gives the body. Anticipate mo lang, it's going to be a beautiful body that God will give me. See? Because God is all-powerful. Kaya niyang gawin yan. You may only count the seeds, but you can never count how many oranges will be produced by one seed alone. Isa lang. And only God can do it. Alright? Let's go to the next. Shing! Second argument is what we call the celestial argument. We now talk about things that are above us. The sun, the moon, the stars,
the asteroid, the comets, the nebula, all those wonderful beings that seem to be telling us God is great. Diba? Tingin kayo sa taas, makita mo, God is great. How big they are, how beautiful their colors are. Anong sabi ni Paul here? Paki-advance mo nga. Meron yata nakasulat. Ayan, verse 40. Ang sabi, there are also bodies in the heavens and bodies on the earth. Paul was comparing bodies here. Sabi niya, terrestrial yan. Pero there are bodies above us, celestial yan. Iba yung katawan natin dito at iba rin yung katawan sa ibabaw natin. Alright? At ang sabi niya, the glory, the Greek word for glory is doxa. D-O-X-A, doxa, which means dignity, radiance, glory. Yun, yung nire-radiate mo, yung kagandahan mo, that's doxa. Sabi niya, the doxa of the heavenly bodies is different from the glory in the earthly bodies. So as you look, advance mo Aris, as you look at the stars, the moon, iba-iba yung glory nila. Look at here. There is one glory of the sun, another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differs from another star in glory. You see that Mars is red. You see that Saturn has rings. You see that the earth is blue and magnificent in color. All of these planets seem to speak to us. Nagsasalita sa atin and telling us how beautiful they are. That's also the kind of body that you will have. It's a glorious body, mga kabsat. Pag nakita mo yung katawan mo ay, sasabihin sa'yo na atin paano you're really beautiful. Okay? So that is celestial argument. They have different glories. Advance pa natin. Ito pa isa. Right? Yung pangatlo will be the spiritual argument. Not only the stars, the heavens tell us that there is resurrection. Okay? Not all of them. Meron pa. Sabi niya, even in the spiritual realm, mga kabsa, tells us there is resurrection. Okay? You know how planets are being formed? Diba? From dust. Diba? Sabi nila ng mga scientists, tapos bigla na lang nabubuo. Ganun yun eh. Nagbabago yung katawan nila and it gradiates, it gives glory. Ganito din sa spiritual realm, mga kabsat. Verses 42 to 49. Can you advance, Aris? Ayan. So, shortcutting ko na lang po, mga kapatid, para maintindihan ito because we don't have much time. Ano? Sabi niya, eto ikaw. Ano ka? Perishable. Alam niyo po ibig sabihin ng perishable? Parang yung patatas. Pagka hindi mo nilagay sa ref, ano mangyayari? Nabubulok. At hindi maganda pag isang bagay ay nabubulok. Bakit? Mabantot. Di ba? From perishable to imperishable. Our earthly body, kaya nga tayo earthly body, ito will perish. May kanta si Florante. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting. Di ba? Tatanda ka. Sa ayaw at sa gusto mo, Jello, magmumukha kang lola, balang araw. Eh, ako nga, kung hindi ako maglalagay ng artificial na coloring, puti na siguro yung buhok ko. Parehas. Sino yung nasabi parehas? Sinasabot ko lang yung misis, wala pa siyang buhok. Pero ipinangako ko sa sarili ko, pag may nakita na akong puting buhok sa kanya, titigilan ko na ang pagkukulay ng buhok ko. Baka sabihin niya kasi ako yung lolo niya. Di ba? Pag naglalakad kami. Kaya kinakailangan, sasabayan ko siya. That is my sense of ownership, grandma. Akin yan, misis ko. Kinakailangan pareho kami ng buhok. Di ba? Oh. So, from perishable to imperishable, darating ang panahon, hindi na puputi ang buhok mo. Because hindi ka na perishable. Darating ang panahon, hindi ka na magkakasakit. Wala nang dialysis, Sister Grace, na nagpapahirap sa atin. Diba? Si Sister Grace, nagda-dialysis yan. Wala nang dialysis. Hindi ka na perishable.
Na-preserve ka na for eternity, hindi ka na mamamatay. Yan yung spirituality na sinasabi ng ating na Apostol Pablo. From perishable to imperishable. Ano pang sabi niya? From dishonor to glory. Yung mga apostol, kinukulong. Pinapakain sa leon, binabalatan ng buhay. Bakit? They are disgrace and dishonor to the Jewish nation. They are disgrace and dishonor sa mga Roman soldiers and the Roman Empire. Because to be a Christian before is a crime. Napalad tayo ngayon. Diba? Ang mga Kristiyano ang gumagawa ng karumal-dumal. Baliktad. But to them, they always face ito. People are spitting in their face. Even Jesus Christ was spat on his face. Hinampas, pinalo, dishonor. But later on, sabi ni Paul, sa spiritual argument niya, papalitan niya ng doxa, glory. Kaya yung paghihirap natin, mga kapatid, temporary lang yan. Yun yung ibig sabihin ng hope. May inaasahan tayong from perishable to imperishable and from dishonor to glory. Ilan sa inyo ang napahiya na dahil kay Kristo? Ilan sa inyo nakulong na dahil kay Kristo? Baka wala pa. Ilan sa inyo ang nagutom na dahil kay Kristo? Pa? Ilan sa inyo na busted dahil kay Kristo? Ba't nag-react ka? Na-busted ka, no? Ha? Oo, pwede yun. Sasabihin sa'yo ng babae, ayoko nga sa'yo, preacher ka eh. Anong papakain mo sa akin? Di busted ka? Di ba? Maraming tao na ba-busted dahil kay Kristo. Pero marami din sinasagot dahil kay Kristo. Amen. May nag-react. Sinagot dahil kay Kristo. I mean, di ba, that's disgrace, dishonor. You can practically face whatever circumstances in your life because of Christ. Opo. Oo. Mapapahiya ka talaga. Di ba, pagsasarang ka, nagsasalita ka pa lang, sinasara na yung pintuan. Di ba? Buti nga, ganyan lang. Yung iba, pakakawalan pa yung aso eh. Ahabulin ka pa eh. Meron sa Rabon nga, hinabol ng itak eh. Kasi ang kulit eh. Di ba? Hinabol siya ng itak, tatagain siya. Di ba? Pagka may mga kaibigan natin iglesia ni Manalo, ayan, pumapatay pa yan. Some people are umaabot sa punto na, their life is at stake. Diba? So from dishonor to glory, mga kapatid. Sabi ni Paul, bakit tayo naghihirap? For nothing? Diba? Bakit tayo pinapatay? For nothing? Bakit tayo nagugutom? For nothing? There must be glory. Kapalit nito. Mga kapatid. Okay? And that is a proof of resurrection. Kaya tayo naghihirap is because darating ang panahon, we will receive our crown, our glory from God. Diba? Ano pa? From weaknesses to power. Ayan si Captain Islam. Hindi makalakad. Darating ang panahon, meron na siyang 4 na wheeler. Diba? Hindi ibig sabihin makakalakad na siya. Weakness niya yun eh. Diba? Makakalakad na siya. Si Sister Grace, nagda-dialysis. Mawawala na yan. Diba? From weakness to power. And ito yung gustong dalhin sa atin ni Pablo. That is our natural limitation kasi. You have a natural body. This body has limitation. Diba? Kahit gaano ka kapogi, mababasted ka rin balang araw. Diba? Merong ganyan tao. Wala. Ang yabang eh. Lahat ng niligawan ako, sinagot ako, pare. Pare, walang humindi sa akin. Pero darating ang panahon, sabit ka pa rin. Sa mukha pa ni Zoraida, doon ka nabagsak. Yung panapangasawa mo, yabang mo. Di ba? You have limitations, mga kabsat. Pero sabi ng ating Panginoon sa Resurrection Day, no more limitation. You will receive the glory of Christ. Forever and ever. As long as Christ reigns, you will reign also. That is the glorious body na ating tatanggapin sa ating Panginoon. Forward, Aris. See?
he further explains the spirituality of his argument using this. This is what we call type and anti-type illustration. Okay? In-illustrate ni Pablo dito yan. In verses 45 to 49. Mahilig siya niyan eh. And you know, most of the types are in the Old Testament. Like for example, Noah's Ark is the type. The church is the anti-type. Diba? Si Adam lagi nababanggit. Adam was the type. Jesus Christ was the anti-type. So he explained this. Adam was the first type. First Adam was the type. And the last Adam, si Jesus Christ, is the anti-type. Let's move forward. Let's explain this. So shortcutting ko na lang uli. Because we don't have much time. Ito ang sabi ni Paul sa argument niya. Adam was a living being created by God. Diba? But Jesus Christ was a life-giving spirit. He was the one who creates it. And during his time here, the reason why he died, he was buried and resurrected so that all of you may receive this life also. John 6:63 sabi ni Jesus Christ, "My words are spirit and they give life." Okay? So sabi niya, merong sense yung spiritual argument. Because if the words of Jesus Christ give life, and therefore on resurrection day, you will receive that life. From Adam, diba, to Jesus Christ. Adam was just a life. But Jesus, he was a life giver. Okay, ano pang argument niya? The natural body came first. After the natural body, what's next? Is spiritual body later. Okay? That's always the sequence. And probably you can relate to this. You can use this in your argument against premillennialism. Why? This is actually the concept of the Bible context. Is physical first, and then susunod, spiritual. Old Testament, New Testament. Sa premillennialism physical, spiritual, babalik uli sa physical. It's wrong. That is not what Paul tells us. He tells us, after the first natural body, hindi na babalik yan. Ano na susunod? Spiritual body. And he's talking about the glorious body. Okay? Right, next. Adam was the first man, teka muna. Balik. Adam was the first man out of the dust. Diba? Saan ba pinulot si Adam? Sa lupa. Diba? Kaya nga pagka tayo tumatanda, sinasabi, oy, naku brother, nag-aamoy, lupa ka na. Diba? Pero dito, pinakita ni Jesus Christ yung amoy ng langit. Bakit? Ang kilos mo ay makalangit. So you see, type and anti-type. Jesus was a second man and he came from heaven. So you see here, earthly man, si Adam, heavenly man, si Jesus Christ. Pero ito yung sequence natin. Earthly man tayo, pero pagbalik ng ating Panginoon Kristo, if we are ready, we become heavenly man. As a matter of fact, when we are born again, when we are baptized, your heavenly persona begins. Dahil dapat umaakto tayo as citizenship o citizens of heaven. Sabi ni Paul, for my citizenship is in heaven. Yung kilos natin dapat ay amoy langit na. Hindi na amoy lupa. Okay? So that's Paul's argument about spiritual argument. Okay? Kung ito merong changes, lalo na sa atin, sabi ni Paul, the human body will change. The natural body will change because there is a promise of a heavenly body. Itong katawan na ibibigay sa atin, the glorious body, ay hindi na pang lupa. Kaya hindi na dapat bumalik sa lupa. Sabi ng premillennialist, pagdating ng rapture, bubuhayin mga patay, dadalhin sa langit. Pero pagkatapos ng tribulation, sa Battle of Armageddon, bababa na naman sa lupa. Ano yan? Pumunta na ng langit, bumaba pa sa lupa. It does not make any sense sapagkat ang sabi ni Pablo, the natural body came first, then spiritual body. Yung tatanggapin nating katawan, Sister Grace, hindi na pang lupa. Ito ay panglangit na. Okay? So, the earthly man will complete his citizenship when Jesus Christ comes. He becomes a heavenly body. Okay? Continue, Aris. Yan. So, the last argument, because we don't have much time, is the
prophetic argument. And mind you mga kabsat, this part of 1 Corinthians chapter 15 is an apocalyptic literature. This is a special language, should not be literalized. Okay? Because some parts here are symbolic in nature. So it's in verse 42 to verse 49. Let's continue. And he gives us the first principle of resurrection. Ano yan? Sabi niya, flesh and blood cannot have a part in the kingdom of God. Ano ibig sabihin nun? Yung katawan mo sa lupa ay hindi pwedeng ipanik mo sa langit. That's the principle of this prophetic view of Apostle Paul. When Christ will come, never mo pwedeng gamitin yan. Kaya kahit magparitoke ka ng ilong, hindi mo madadala yan sa langit. Peke yan eh. Di ba? Kung pangu ka dito, pupunta ka sa langit na pangu pa rin. Oo nga eh. Perfect yun sa Diyos eh. Baka pagdating mo nun, Lord, asan nangyari sa ilong ko? Ay, wala. Kasalanan yun eh. Kasalanan yun eh. Di ba? Oh, pang vain lang yun sa lupa. Oh. Okay? Baka may nagpaplano sa inyo magpatangos ng ilong ha. Masasayang lang yung pera nyo, mahal yan. Okay? Uy, paplano dun Sino yung pahagik-gik dun? Okay, let's continue. Oh, ito na yung prophetic argument ni Paul. Shing! Alright. 51 to 52, advance mo. This is a glimpse of what is going to happen on Resurrection Day. Basahin natin. Sabi ni Paul, but let me reveal to you a wonderful secret. This is in the New Living Translation para mas mababaw. We will not die, sabi ni Paul, but we will all be transformed. Not all of you will die. Some of you will die, but there are some will still be alive when Jesus Christ will come back. Sino kaya yung mga tao na yun, ano? Sa September 23, ang deadline nila, malapit na dumating si Lord. Oo, yan ang sabi sa radyo sa mga denominasyon. Nananakot sila sa maraming tao. Oy, malapit na dumating si Lord. September 23. Darating na siya. Babagsakan tayo ng malaking asteroid. Aba, talaga naman ang gagaling nito mga ito. What does Paul says here, mga kabsat? There are people who will still be alive when Jesus Christ will come. Some of us will die, but some of us are still alive, sabing ganon. So hindi lahat mamamatay. It's just like Mark chapter 9. At the beginning of the establishment of the Christian church, in Acts chapter 2, di ba sabi sa Mark 9:1, sabi niya, some of you are still alive, and you will see the coming of the kingdom of heaven coming with power. May namatay sa kanila. Sino namatay? Sino namatay dun sa mga apostles? Si Judas. Si Kamot, di naman apostle si Mark. Julalay si Mark, hindi siya apostle. Yung sinasabi ni Jesus sa Mark 9:1, di ba? Sabi niya, some of you will not taste death until you see the coming of the kingdom with power. Parang ganito din yung sinasabi ni Paul here. Sabi niya, iba sa inyo mamamatay, pero some of you will see Jesus Christ. Maabutan. Makikita nila in His return. O, ano pa ang sabi niya? But we will all be transformed. Pag dumating si Jesus Christ, si Sister Celine, magiging transformer. Di ba? Magiging transformer siya. What is Paul telling us here? Mabubuhay kasi mga patay Di ba? Sabi sa John chapter 5 verse 28-29, sabi niya, nung pag nadinig ng mga tao ang boses ni Kristo, that is a signal that He is already here. Lahat ng patay, kahit sa sementeryo, kahit sa kuweba, kahit saan ka pa namatay, lahat sila mabubuhay na magmuli. But there are people that will not die. Pero sabi ni Paul, they will be transformed. Huwag kayong mag-alala. Those who will resurrect will receive their glorious body, but those who will see Jesus in His return still alive, sabi ni Paul, your body will be transformed. Diba? Mapalad din yun kasi hindi nakatikim ng kamatayan yun. Pagbalik ni Jesus, nag-transform na yung katawan nila. Hindi na ito katulad ito. Kung
kung hindi yung pinag-usapan natin from perishable to imperishable. Okay? This is a glimpse of what is going to happen, mga kapatid. Pinapakita lang ni Pablo, I'm going to motivate you. Sabi sa mga taga-Korinto, ito ang mangyayari sa atin. You better be ready with this. Sabi, oops, ba't naging ganyan? Hindi ko yan lesson Peke yung ano niya. Ayun. Verse 52, it will happen, sabi, in a may sandali lang pala to. Hindi pala 1,000 years. Diba? Yung palang second coming ni Christ will happen in a moment. Tama yung sinasabi ni Paul. After death, judgment. Talagang judgment na kagad. Wala nang gera, wala nang battle of Armageddon na physical. Diba? It will happen in a moment. The second coming of Christ will happen in a moment in the blink of an eye. Sa isang kisap mata. O kaya wag kayong pipikit. Wag kayong kukurap. Baka pag kumurap ka, wala na lahat ng tao. Wala na, naiiwan ka na. Naku, Jello, wag kang kukurap. Ito si Jello. Ayan, wag kang kukurap. Di ba? Pag si Piolo Pascual lang tinitignan mo sa TV, di ka kumukurap nakaganyan ka Di ba? Ang gwapo pala ni ano. Pero pag dumating si Lord, it's going to be more marvelous and glorious. Sabi niya, for when the trumpet sound, the last trumpet is blown, it's going to be announced. Yung trumpet is a symbol that's going to be announced everywhere. Everyone will know that Jesus is here. It's not going to be a silent rapture. No place in the Bible na pagdating ni Kristo dito ay tahimik. No. He will come like a thief in the night. Yes, ibig sabihin hindi mo alam kung kailan. But when He comes, everyone knows He's here. Revelation 1:7, every eye will see. Sabi ng mga pilosopo, paano yung bulag? Diba? Sabi niya, they will be transformed. Pagbalik ni Jesus Christ, meron na silang mata. Makikita na. Naku, sabi ko kay Brother Manuel, siguro green yung eyes niya, kabsat. Green. Tapos si Sister Leslie, red. Red yung eyes niya. Mamili ka ng eyes na gusto mo. Ay, ba't nawala? Hoy, balik mo. Para kang PLDT Pinuputulan tayo ng internet balik mo pa doon, di pa tayo tapos doon. Ayan, So, sabi niya, those who have died will be raised to live forever. Di ba? You're going to live forever. You're not going to battle pa sa Armageddon. Di ba? Some premillennialists will tell you, magpapatayan pa sa Armageddon. Paano mo papatayin yung kalaban mo? Binigyan din ng body yun na hindi mamamatay. Di ba? At ikaw, papatayin ka nila, hindi ka rin mamamatay? Ano yun? Magkindata na lang tayo. Diba? Hindi ka naman mamamatay Di ba? That's really a foolish na kwento ng second coming. Kasi pagkatapos ng rapture, dadaling daw sa langit. And then pagdating sa Battle of Armageddon, bababa na sila. At makikipaglaban doon sa mga masasama. Paano mo papatayin yun? Di ba doon sa unang rapture, binigyan na kagad dyan ng resurrected body. Hindi na sila mamamatay. Ba't pa tayo magsasaksakan? Hindi ka na mamamatay. Di ba? Kahit saksakin kita ba't di ka na mamamatay? Ikaw din nga, hindi na mamamatay di magkindata na lang tayo, Brad. Diba? It's really absurd. Di ba? Mga kabsat. And then pagkatapos doon, kung sakaling mamatay siya, saka pa lang sila dadalhin uli sa impyerno. Di ba? Para patayin na naman uli. Kaya nga parang sa slaughterhouse tuloy. Di ba? Pinatay mo na sa lupa, papatayin pa sa impyerno. Ano ba yan? Hindi nila iniisip yung tinuturo nila. Pero ang sinasabi sa Bible, this will happen in just a blink of an eye. Tapos na to. Mga kabsat. Diba? And those who are living will also be transformed. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. See? Will never die. Pagbalik ni Jesus Christ, sinasabi nila, hindi ka na mamamatay. At kung nandoon ka sa kabilang kampo, hindi rin mamamatay yung katawan mo, Jello, pero dadaling ka sa impyerno. Doon mo sasabihin, Lord, sana mamatay na ako, pero hindi ka rin mamamatay.
Can you imagine, nililitsyon ka doon, hindi ka namamatay? Di ba? Doon mo sasabihin, I wish there was death. Di ba? Doon mo sasabihin, sana may kamatayan. Nililitsyon ka doon, pero hindi ka namamatay. Di ba? Paano kung kamag-anak mo yun? Di ba? Ikaw nandoon, tapos ang kamag-anak mo nandoon. Ano kaya ang feeling nun? Kaya dapat nga, mas nag-i-evangelize tayo, mga kabsat. Di ba? Doon nga sa Battle of Armageddon, kinikwento ka sa kanila eh. Pwedeng gawing love story yun eh. Di ba? Kunyari, nasa kabilang kanto yung asawa mo. Ikaw, dinala ka sa langit. Tapos bumaba kayo ni Kristo sa lupa, makikipag-away ka sa kanya. Paano mo papatayin yung asawa mo? Di ba asawa kita? Di ba? Yun ang kwento nun eh. A battle between the good and the evil. Manggagaling kayo sa langit kasi ni-rapture kayo. Tapos bababa ka, makikipaglaban ka, inaiwan yung asawa mo. Di nagkita kayo sa battlefield. Paano mo siya sasaksakin? Di ba? Love story. No sense at all, mga kabsat. Di ba? Okay? Continue. When the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality, then, anong nasabi dito? That's the end. Truly, a Christian becomes victorious. Bakit? Hindi na siya mamamatay. He has conquered death. He has conquered death. Kaya ngayon pa lang, let's already conquer death. Huwag na kayo matakot because our hope is in the coming of our Lord Jesus Christ. Death has been swallowed up in victory. Bakit death to? Because ito yung pumasok sa mundo eh. Hindi sana tayo mamamatay before, but because sin entered the world through one man, then death came in. So sino nag-solve ng problema? Si Jesus Christ. When He returns, no more death. No more. Goodbye, death. Goodbye. Okay? Next. Patapos na po tayo. I'm now going to conclude 4 arguments of Paul to prove there is resurrection. 2, 1 is natural. 2, celestial. 3, spiritual. 4, prophetic argument niya. Alright? Ang sabi ni Paul, asa na ngayon kamandag mo, sin? Diba? Sino nagpapahirap sa tao? And that's the reason why Jesus Christ came here. It's not to give you all your material richness, kabsat. It's because of S-I-N. Yan ang target niya. He wants to put an end to sin. And sin, dumami ang sin. You know why? Because of the law. Yan lagi ang pinupuntirya ni Pablo. Huwag na kayong bumalik sa law. Bakit? Lalo kayo nagkakasala dyan. Dito kayo sa faith kay Jesus Christ. Because this will defeat what? Sin. And He assures us of what? Victory. Magtatagumpay ka, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Only if your faith is right and your hope is right and you believe and you hope in the resurrection in the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? Last. I'm going to talk about this man. Kilala niyo to? Si Job. You know what Job says? Sabi niya, if a man die, shall he live again? Sabi ni Job yun ha. He is a man of God in the Old Testament. He's not even sure if there is resurrection. You know his answer? God did not answer him. Quiet ang Diyos. Silent. Anong sabi ni Job? Sabi niya, all the days of my appointed time, maghihintay na lang ako. Diba? Till my change come. Can you imagine in the Old Testament, they don't even know that there is resurrection. If by chance you don't believe this, you are just like these people in the Old Testament who still don't have the answer whether we're going to live again or forever be gone. Mga kabsat. Paul answers this in 1 Corinthians chapter 15. There is resurrection. The Son of God came here for sin. He died on the cross. He was buried. And we saw Him resurrect on the 3rd day. Jesus Christ is our major proof that there is resurrection. If He resurrected and went to the Father, He comes back, we will also resurrect. And so, He encourages us with the last verse. Pinaka-importante po dito sa ating mga Kristiyano, lalo na yung naghihirap. Okay? Let's go to the last verse. Paborito ni Ate Dayan. Yan. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable,
always abounding in the work of the Lord. That is not our work. Okay? For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Sabi niya, magpatuloy lang tayo, Churches of Christ. Kahit inaapi kayo, kahit wala kayong pera, kahit tinatanggalan tayo ng internet sa broadcast, kahit nililipat tayo kung saan-saan. Ngayon, nasa bahay na iba na walang dingding. Di ba? Walang bintana, walang bintuan. Lahat ng paghihirap natin hindi masasayang sa ating Panginoon only if our faith will triumph. Only if our hope is in the resurrection of our Lord Jesus Christ. May question po kayo mga kapatid. I end chapter 15 of 1 Corinthians. Magandang hapon po. Dako po tayo sa ating pong pag-alala sa pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. At bago natin galapin ito, ay kantahin natin yung Lamb of God. Ay bago natin tawagin ang mga RBI student na siyang maglilid sa ating Lord's Supper. Lamb of God. Kantahin po natin. Your only Son who seemed to hide, but you have sent Him from your side to walk upon this guilty side and to become the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laughed and scorned Him as He died. The humble King they named up from and sacrificed the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called the Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Ginagawa po natin ito sa unang araw ng isang linggo upang alalahanin ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Akin pong babasahin sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29 upang lalo nating maunawaan kung bakit natin ito ginagawa. Ito po ang kanyang pagkakasabi sa New International Version. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Therefore,
Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Dasal po tayo. Ama naming banal, salamat po Ama sa patuloy na paggabay niyo po sa amin. Salamat Ama at tinipon niyo po kami dito ngayon at nagkakaisa para po kayo isambahin. Ama, nagpapasalamat po kami sa na inyong binigay inyong bugtong anak para pumamatay sa aming mga kasalanang nagawa. Inaalala po namin ngayon ang kanyang kamatayan na namatay po siya para po kami mapatawad at hinihiling po namin Ama na binisulan niyo po ang tinapay na nagpapaalala sa kanyang kamatayan at ang mga tatanggap po nito. Patawarin niyo po sana kami sa aming mga kasalanang nagawa. Ito po aming samot dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ay manalangin para sa ubas. Ama namin, maraming salamat Ama sa hapong ito Ama. Para sa kasalanan. Ama, basbasan niyo po ang katas ng ulo Ama, na siyang nagpapaalala ng kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo nung kami naging makasalanan. At kung ano man namang mga pagkukulang po namin, mga nagagawa naming pagkakasala sa iyong harapan, patawarin niyo po kami. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tapos na po tayo sa Lord's Supper. Tayo na po'y dadako sa pagbibigayan. Akin pong babasahin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8 upang lalo nating maunawan at maintindihan ang kahalagaan ng pagbibigayan. Ito po ang kanyang pagkakasabi. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all time, having all that you need, you will be abound in every good work. Tayo po'y magdasal para sa pagbibigayan. O dakilang po sa oras na ito. Papalang pinagkakalob niyo po sa bawat sa amin. Nawa nga, nagpapasalamat din po kami sa mga blessings na binibigay niyo po sa bawat sa amin. Narito naman po kami na magbibigay sa iyo, Ama. Nawa nga, malilikom na salapi ay magamit lamang po sa pagpapalago po ng iyong iglesia at gayon din po sa pagbabahagi ng iyong salita. Sa gusto po makaalam ng iyong salita, gayon din po sa mga nakikinig po sa iyong salita. Gayon din po, Ama, nawa po ay balik niyo po ang pagpapala sa mga magsisipagbigay at patuloy niyo po silang palaguin ang kanilang mga buhay at ang kanilang pinagkukunan naman. Ito po ang aming saming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Bago po natin na tawagin ang tagapagsalita natin sa ating afternoon worship, ay kantahin natin yung Shine, Jesus Shine. Kantahin po natin. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you have bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your brightness. Ever changing from glory to glory. Mirror here, may our lives tell your story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light.
tawagin po natin si Brother Ray. Hapon po mga kabsat. Lord's Day. Ang pag-uusapan po natin ngayon is bigyan ko po ng pamagat na be reliable in our careers. Ano ba kayo? So, ito muna tayo para hindi ka tugad. Gagamit tayo ng isang karakter. Sino kiyangan sa inyo? Wala? Kiyangan? Wala. Gamit tayo ng isang karakter ha? Kiyangan ha? Itong kiyangan na ito, mahilig siya sa mga material na bagay. Tapos, ito ay relisyoso rin. Kiyangan na ito, gusto niya magkaroon ng instant ng mga bagay-bagay ng material na pangluho sa katawan. Kaya, sabi din gano'n, huwag pa hingin ko sa ang aking mga pamporma. Sabi din gano'n. So, punta sa simbahan. Doon pa lang sa pinto ng simbahan, makaluhod na siya, papasok. Tapos, pagdating doon sa may harapan, ng liburto, nanalangin siya. Sabi din gano'n, Lord, sana bigyan niyo Lord ako ng mga pantalon, mga sapatos na mga original. Sabi ko lang. Tapos kalahating araw sa siguro na nanalangin. Wala pa rin. Tapos yung nagsawa na yung reporto. Sabi ka ng reporto, bumaba na. Bumaba ka na yung reporto. Tapos sabi nga naman ng Lord, salamat po. Sabi ko lang. Pinakinggan yung aking panalangin. Sabi ko lang. Tapos asa ng reporto ka lang. Bakit po? Sabi ko lang. Titignan mo nakapahag lang ako sa aking kahingi. Sa tungsan ka humingi. Pakulong pala pa yung kento natin na yun. Hindi ka to sa nakapahag. Mamaya marami na nalalangin sa tungsan yan. So, ang pag-usapan natin is reliable in our prayers. What is a prayers? The act of communicating in deity. What is deity? Deity is yung pagka-Diyos, yung katangian ng ating Panginoon. Supreme and Almighty at Creator of everything. Bigyan po natin ng background sa Hebrews. Sa Hebrews tayo kukunin ang ating background. Sa Hebrews chapter 1 hanggang chapter 3. At alam natin ng book of Hebrews is the authority of Jesus Christ. Basahin po natin yung chapter 1 verse 1 sa Hebrews. Ako na po magbabasa. Noong una, nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang wika. Iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2. Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang isang sinukob at siya ang itinalaga niyang magmamayari sa lahat ng bagay. Verse 3. Ang anak ang maningning na sinag ng araw sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinakop sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang sabi dito sa verse 1, nung una,
nagsasalita sa atin ang ating mga ninuno at sa mga propeta. Sino ba itong mga ninuno at mga propeta na ito? Sila yung mga taong pinili ng Diyos na pinagkakatignawalaan niya para maglingkod sa Kanya. At ang mga taong ito ay kinakausap sila ng Diyos directly. At sa kanila, pinapadaan, pinapahayag ng Diyos ang mensahe para sa mga tao. Through dreams at saka through angels na bumababa mula sa langit. Ano pa? Dali na. Kasi masyadong malakas ito man pala kayo ng picture. Hindi ko nakikita pag malapit. Ano malayo? Kinakausap sila ng Diyos directly at sa kanila pinapahayag ng Diyos ang mensahe na gusto iparating sa tao. Through dreams at through angels na bumababa galing sa langit. Sila ang namamagitan through prayers. Pag may nagkasala at napaparusahan, sa kanila ipinapadaan ang prayer request ng mga tao. Ang dalangin nila ay dinidinig ng Diyos at tinutugunan. Ganyan ka-close ang communication between God and man before. Yan po ang background natin. So, balik tayo sa verse 2. Saan ulit natin? Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, sa pamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang salsinakog. At siya ang ipinilagay niya na pumayari sa lahat ng bagay. Yun po ang pag-uusapan natin sa ating first point. Be reliable and responsible in our prayers. Ngayon, sabi sa verse 2, anak na ang kausap natin. Ibig sabihin, ang anak ang binigay na reliable na responsible sa ating mga prayers. Kahit ba kayo ron? Siyempre, yun ang sabi ng ating Ama na nasa langit. Sabi niya sa verse 2, sa pamamagitan ng kanyang anak, nilikha ang salsinakog at siya ang ipinalalaga ng Diyos na nagmamayari sa lahat ng bagay. Ngayon, sino ang nagmamayari sa lahat ng bagay? Di ba ang anak na? Siya na ang tagapagmana. So, kanino natin ipapadaan at kanino tayo humihingi sa ating mga panalangin? Siyempre, sa may-ari, di ba? Alam, humihingi ka sa walang ari-arian. Siyempre, yung may-ari ng lahat ng bagay. Dahil siya ang reliable and responsible sa ating mga panalangin. Hindi sa hayop, hindi sa ibon, hindi sa ribulto, hindi sa buwan o araw, hindi sa ala o kaya sa Buddha, at mas lalong hindi kay Kibuloy, ay Padre Damaso. Patuloy natin yung pinto natin, Mr. Jack. Ha? Excited pa, isipin natin. Di ba, yung sabi niya gano'n, yung isa kanila, yung kiyaman dito eh. Diba? Sabi sa Chosan ka nang kumuha, sabi nga lang, di ba? Sabi nga lang nung walang pag-asa, sabi nung ikahan. Tapos, so nagdakaw siya. Tapos, nung nagdakaw na siya, bumalik siya sa simbahan. Bumalik siya para hindi nga manalangin. Bumalik siya para humingi ng tawad sa pare. So nakita niya yung pare, sabi niya, Padre! Sabi niya, mayroon pa akong kasalanan na gusto kong ihingi ng tawad. Papayin niya tibasan mo, anak, sabi nung pare. Sabi niya lang, nagkakawag kami hindi. Sabi niya lang, nagkakawag niya. Sabi niya lang, tinakaw mo. Sabi niya lang, tinakaw mo anak. Nagkakawag kami pantalon, sapatos. Nagka-interest yung padre. Sabi niya lang, original ba yan? Signature ba yan? Sabi nga, well, padre, Adidas, Levi's, Nike,
Tsaka meron pa yung isa, yung mahal na sapatos. Sabi naman ng Padre, baka yung Air Jordan. Awon! Sabi na. Uy, hindi na diya. Sabi ng Padre. Sabi ni sumarod na dumawat at ibasok na ipagkamkamalik ko nito. Sabi ng Padre. Tapos sabi naman ng Padre, walang problema na ito. Sabi nga naman, sakti bala, dapat nakulong ka pa man. Sabi nga naman, kung sakti bala, walang problema. Sabi ng Padre. Tapos, nga may sa kondisyon. Sabi nga naman, nangayon niya yung kondisyon. Sabi nga naman nung kangan. Sabi naman ng Padre, size 7. Tapos size 34 ang talon ha. Hindi mo may isa ha, yung taris. One, meron. Sabi nga naman. Tuloy natin. Tuloy natin. Tuloy po natin yung nangusapin natin. So nga sa usapan na ito, isa lang kung dapat natin pagkuha na ay pagtiwalaan sa ating mga prayers. Sino? Kundi si Hesus Kristo lamang dahil siya lang ang binigay sa atin na reliable and responsible sa ating prayers. Agree ba kayo? Amen. Ngayon, sino naman ang reliable and authority sa ating mga prayers? Yan ang pag-uusapan natin sa second point. Be reliable in authority in our prayers. Doon sa chapter 1, Hebrews chapter 1, verse 3. Balik tayo. Basahin ulit natin. Para hindi natin malimutan. Ang anak, ang maningning na silag ng Diyos. Kasi nila, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinako sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos na ilinisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay dumuklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ulit tayo. Pasilip po natin yung sinag. Sabi niya, ang anak, ang matinig na sinag ng Diyos. Sabi niya gano'n. Ano ba ang sinag? Di ba ang sinag ay ilaw, o kaya rays, o kaya liwanag, reflection, di ba? O pasilip na, sa madilim na malawak na lugar, pagka nailawan yan, anong napapansin mo? Di ba liwanag yung madilim? Di ba? At nakikita kung ano yung nailawan niya. Di ba? So, kapansin-pansin, siya ang nangingibabaw. Ibig sabihin nun, pagka nangingibabaw, siya yung Almighty. Siya yung omnipotent, yun ang Diyos. Diba? At saka yung kung saan ka magpunta, nailawan ka. Diba? Kaya ang Diyos, kahit nasaan ka, natutun siya. Ibig sabihin nun, omnipresence ng Lord. God is everywhere. Sabi natin, sa verse 3 pa rin tayo. Siya ang nag-iingat sa sansinakop sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Paano tayo maingatan ng Diyos? Wala naman siya rito. Sabi ng Juan, siya ang mag-iingat sa sansinakop. Paano tayo ingatan? Wala naman siya rito, di ba? At sino ang iingatan niya sa atin? Sino ang iingatan niya? Siyempre yung kanyang mga anak, mga Kristiyano, tsaka mga tao. Kasi tayo lang naman may understanding. Hindi naman niya pwede ingatan yung mga hayop dahil wala namang understanding. Hindi naman niya pwede ingatan yung mga ibang creation na wala namang pangunawa, di ba? Kaya tayo ang kanyang iingatan. Sabi niya ngayon, tuloy natin, sa pamagitan ng makapangyarihang salita. Pala, ingatan tayo sa kanyang pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Paano tayo ingatan ng kanyang makapangyarihang salita at asan yung kanyang salita? Saan yung kanyang salita? Dito, yung kanyang salita na ating babasahin. Iwala ba kayo na ingatan tayo dito? Itong Bible na ito, kayo ba naniniwala sa salita ng Diyos? Amen. Yes, amen. Sa ating tuloy natin ulit sa chapter, verse 3 pa rin tayo. Pagkatapos tayong linisin, tayo sa ating mga kasalanan, siya ay dumuklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. O pansinin niyo ito ha. Sabi niya, dun sa may kwan, ang anak at
at ang ama ay magkatulad. Yung anak ay makapangyarihan sa lahat. So, yung makapangyarihan at yung magkatulad, yung ama at saka yung anak is parihas ang kapangyarihan. The same powers. Di ba? So, kung parihas sila ng powers, pagka nag-pray tayo, sino bang hinahanap natin? Yung lagi yung makapangyarihan ang ating hinihingan pag tayo ay nanalangin. Dahil parehas si Hesus Kristo ang binigyan ng authority at dahil siyang may authority, sa Kanya tayo hihingi sa ating mga request, sa ating mga panalangin dahil siya ang nagmamay-ari ng lahat. Ngayon, sino na ngayon ang may authority sa ating mga prayer? Diba? Hindi na kung sino-sino, hindi na si Pable, hindi na si Juan, hindi na yung mga kung sino-sino mga creation dyan. Diba? So ituloy natin yung tempo natin. Last part. So diba, sabi nung padre, bigyan mo ako ng isang pantalon, isang pares na sapatos, mga original, huwag public. Bumalik na yung pan. Binigay ngayon na yung parte ng padre. Yung parte, yung dalaluan. Yung binigay niya, tinignan ng padre, bakit kita dalawa? Sabi, dalawang pantalon, dalawang sapatos, itigisa lang naman yung hiningi niya. Tapos tinanong ngayon ng padre, nakunod ko rin siya. Apa yung dua pantalon, may dua sapatos. Matakamot yung kan, padre. Ano paraking ka na ito ng isa? Para dyan, di pulto. Awang di sapatos na, awang pantalon na. Tatlong malabuan na, di bahag na. Ayun, tapos na yung pwede natin. So, sa ating panalangin, pag nanalangin tayo, di ba? Pagkatayo tayo nanalangin, tapos pagkatapos nating manalangin, mayroon tayong inaantay. Ano yung inaantay natin pagkatapos natin manalangin? Di ba nag-aantay tayo ng katugunan, yung sagot, at yung result, di ba? Yun ang inaantay natin ngayon. Yun ang pag-usapan natin sa point natin na number 3, the reliable answer and result to our prayers. Ngayon, paano ba natin makakamtan ang sagot ng ating mga panalangin at resulta ng ating mga panalangin? Sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 33. Basahin ko na ha? Kita nyo na? Basahin ko na. Ngunit, sa Tagalog ha, pagsumikatan ninyo ang higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. So magaling salita, mayroon pala siyang kondisyon. May kondisyon ng Panginoon para masagot ang ating mga panalangin. Sabi niya, pag sumikatan ninyo na pagharian kayo ng Diyos. At sino yung Diyos na nagsasalita dito? Siya rin si Hesus Kristo. At mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ano bang kalooban ng Diyos sa atin? Ano ang kalooban ng Diyos sa atin na para din sa atin? Diba yung obedience natin? Yung ating pagsunod. Kailangan sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kaya tayo tinawag na Kristiyano dahil tayo ang tagasunod ni Kristo. At pag nasunod natin ang kalooban ng Diyos, ano naman ang mapapala mo? Ano mapapala natin? Diba? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 6. Basahin ulit natin sa chapter 5 verse 6. Ano na? Basahin po ulit natin. Mapalad ang nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos,
sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang mga minimiti. So maliwanag na kung gusto mong matugunan ang panalangin, paghirapan mo, matuparin ang kalooban ng Diyos. At sabi niya, pray without ceasing. Sabi niya ganoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing, sabi niya. Ibig sabihin ng pray without ceasing, hindi lagi kang nakaluhod. Siyempre, magkakalun yung tuhod mo. Diba? Ang sabi niya, ay ang ibig sabihin ng pray without ceasing, sabi niya rito, kailangan nasa isip mo lagi ang Panginoon sa lahat ng oras at sa lahat ng sandali. Kung mayroon kang kailangan gawin, kinukonsulta mo siya, kinakausap mo siya, kung may didesisyon ka, andun ka agad si Hesus Kristo sa isip mo, kinakausap mo siya, kinukonsulta lahat ng mga desisyon mo sa buhay mo para makaiwas ka sa kasalanan at laging andyan sa tabi mo na nagpapaalala sa iyo, lalo na kung ito ay lalo tayo po ay malakas ang iyong paniniwala sa Diyos. At kahit saan ka, sabi niya, God is everywhere, omnipresent, ay andun siya. Ganon ang mga Kristiyano. Kung nasaan ang mga Kristiyano, andun din ang Diyos. At kailangan magtiwala ka sa prayer mo. Sabi niya sa Mark chapter 11 verse 24. Sabi niya, therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. At pinatunayan din ni Matthew yan sa first chapter 21 verse 24. Ang sabi niya, in all things whatsoever ask in prayer, believe and you will receive. Sabi niya, di ba? So, ito lang ating pagtatapos, ating conclusion. Sa ating pagtatapos, una, tinalakay natin yung be reliable, responsible in our prayers. Pangalawa, kung sino ang authority. Ay kung sino ang authority sa ating mga prayers. At yung pangatlo, yung resulta ng ating mga prayers. At so sa ito, napatunayan natin na kung sino ang authority sa atin, ay kung sino ang authority ay si Hesus Kristo lamang. Di ba? Lahat ng hihingin natin sa Kanya ay ibibigay niya. Huwag natin, mayaman ang ating Panginoon. Lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya ayon sa Kanyang kalooban. Kaya naman sa mga oras na ito, pag mayroon pa kayong doubt o pag-aalala sa isip nyo at mayroon pang namamahay ng mga tradition or man-made ways of praying or prayers, mga oras na ito, God is appealing to you to turn away from the bondage of law. Lahat ng mga nasa isip nyo, ng mga nasa kalumahan pang pag-isip, change your course to Jesus Christ. Sabi niya rito, because He is the overall authority. In Matthew 28, chapter 18, ay verse 18, sabi niya dito, He says here, then Jesus came and spoke to them, saying, all authority is given unto me in heaven and in earth. Good afternoon po. Ayan, bago natin tawagin si Brother Mandy, na siya mauuna sa ating closing prayer, ay antayin natin yung when we all get to heaven. Gaya ng ating Bible study at message, sana ay makapunta tayo doon sa tayong lahat. Ayan.
Yan, baka mag-fracture at pagkagera nandun kayo sa kabila. Ayan. Kantayin natin. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and pleasant, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the clouds of light prepare. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hiligin ko po na tayo magsitayo. Apan tayo kararag, kakabsat. Amami nga nailangitan, amami nga manangayat, kan manangasi. Minsan pa'y apo ay kasmi, ti panagyaman mi, itinagan mo. Kastamat apo, ay kasmi, ti amin nga parabor, bendisyon, itultuloy mo ititid kinyami. Kabayatan, nagiti panawin, nga napalpalabas, itibibiyag mi. Kastamat apo, agyaman kami ti sasaom, nga adalan mi, kinang nangagan mi. Kat sapay la kumaapo, tatag ito'y nga sasaom, kat tumimag, iti bagbagimi, iti panagka, bagbagimi, akas kristyano, dito'y rabaw, iti daga, kat kastamat apo, kastoy mat, sapay la kumaapo, tatag ito'y nga sasaom, kat maitid mi mat, wino may share mi mat, kuma, dagiti kakaruba mi, kakabsat mi, kin dagiti tao, nga hindi pa'y nakakangag, iti sasaom, tanong kasta apo, kat may lawlawag, dagito'y, tanong kasta apo, kat makita da, no ka, naimbag itagiti imparparsam ditoy trabaho iti daga ket kastamat apo pagyamanan mi dagiti sasaw ngagpayso apo nga ditoy trabaho iti daga ket awan tinamnama no di ket ijay langit iti namnama mi gapo kasi apo ta ijay iti pagtangan mi inton umay dagi aldaw nga namnamaan mi no agtultuloy kami apo nga aramiden mi dagiti pagayatam no agtultuloy kami apo nga aramiden mi dagiti sasaom kat kastamat apo sapay la kuma dadagito nga sasaom apo kat may kasmi dagiti sabsabali nga tao kat kastamat apo pagyamanan mi manen dagiti tattao nga usar mo daytoy malem manilpud pwede agsapa ingana tatanga malem kat kastamat apo dawaten mi iti agtultuloy nga panagtarabay mo panangaywan mo akas agawit kami iti pagtangan mi daytoy nga malem dayto kami kumaapo tanyaman nga pitgad wino nyaman nga saksakit. Kastamat apo, pagyamanan mi manan apo, tiyam aming nga parabor, kan bendisyon nga itultuloy mo kada kami. Kastamat apo, tultuloy kami nga dumawat, iti pamakawan mo, daki naramidan mi nga basbasol, iti imatang mo. Kat dagitoy, iti dawat mi, itinagan, kan manubot mi nga ni si Kristo. Amen. Yan, announcement po, no?
Nung kahapon po ay katatapos lang po yung ating couples fellowship. Ayan. So, yan, marami pong umattend at marami pong na-encourage ano po sa para ma-encourage tayo na isang pamilya na si Kristo yung nasa gitna. Ayan. So sa susunod naman po na ating couples fellowship, ang host naman po ay sa bahay nila Brother Eusebio Tanicala. Doon naman po sa A-Hill Church of Christ, sa bahay nila. Ayan, so doon po yung ating susunod na venue. At hindi ko pa nakausap kung kung anong oras o kailan. Pero siya po ang naka-schedule this month. At 30 pa lang pala ngayon. Ayan, next month pala bukas. Ayan, so next month siya po ang naka-schedule. At encourage ko po kayo na umattend sa ating couples fellowship. At Thanksgiving na rin po natin. Meron pong nabaptize sa birthday niya. Spirit. Natin po siya kaninang umaga. And then si Sister Kendra. Kapatid ito ni Clarinda at anak ito ni Sister Evelyn. Ayan. So, umuwi yata sila sa Kabayan kasi ewan ko kung umuwi. Ayan. So, ayan po, yung ating mga sa mission works. Meron pa ba na nabaptize? Wala na. Ayan. Ayan. So, malapit na po yung ating ladies fellowship. Ayan, September 1 na po at hindi aabutan yata ng end of the world. Sabi ng mga pastor, na sa September 23 daw ang end of the world. So, buti na lang, September 1 na ilagay. Ayan, so, ayan po yung couples fellowship natin. At ang venue po natin ay doon sa Philippine Bible College. Ayan po, doon po yung ating, sa Baguio Church of Christ. Ayan, ayan, doon po yung ating venue. At umattend po kayo sa Ladies Fellowship. Invited ba kami? Ladies Fellowship, Magwiwig na lang ako. Ayan. Ayan. So, ayan po. Sa mga ladies, ayan, attendan nyo po yan at marami po tayong bisita, kaya linipat po doon kasi hindi tayo kasya dito sa NLEX. Ayan. So, para naman sa mga iba nating mga activities, tungkol naman po sa ating podcast ay kagabi po ay kami ay naputulan ng internet. Kaya kung kayo nakikinig sa amin kagabi at kayo ay biglang, nawala ng signal, pasensya na po dahil naputulan po kami ng internet. Ayan. 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 So, sa teaching children, announcement daw po, kailangan daw nila ng mga materials, tsaka mga biskwit yata, pambili snacks, ayan, para sa mga bata. Ayan, sa teaching children. Ayan po. At sa pledges po, para sa ating rent, sapagkat magbabayad na naman tayo. Ayan. So, pakibigay na po yung inyong mga pledges. At sa mga naman po, sa mga gusto pong umattend sa atin, maki-join sa ating pong radio broadcast sa gabi, ay pwede po kayong maki-join at mag-tune in. 8 to 11 p.m. po yan ng gabi. Ayan. So, sa umaga naman po, 9 to 11, naka-tune in tayo, naka-plug in tayo sa sa MixLR, kahit nandun sa radyo, pina-plug in natin para kahit sa internet ay mapakinggan natin. So, yung ating pong worship ay ating pong rene-record yan, may video pa yan, at merong, syempre may audio rin. Ayan. At ina-upload po natin yan sa ating pong website sa rescuebroadcast.weebly.com. Ayan. So, nandun po yung ating mga recordings, yung ating mga Bible studies, yung ating mga mission works, mga pictures. Ayan. So, halos everyday, meron kaming pinopost doon na mga bago. So, just drop by kung nag-Facebook kayo. Mag-login na rin ay i-visit nyo rin yung ating webpage para makita nyo, At makita nyo, andun yung ating MixLR din na link, nakalink na rin. Ayan. So, pagka nagka-tune in kayo doon, kahit naman mag-Facebook kayo sa ibang site, mag-play pa rin yun Basta huwag nyo lang i-close. Ayan. So, nagpe-play pa rin yun. Basta naka-open lang siya. Ayan, kahit na mag-open kayo ng bagong Windows pa ulit. Ayan, so, ayan po yung ating mga announcement. At meron pa ba tayong additional announcement? Nabigay ko na po kay Kuya Mandy. Dinala na. Ayan. Meron pa po ba? Announcement?
Kung wala na po, ay Happy Lord's Day po sa ating lahat. Happy Lord's Day! Malapit nang matapos yung ating change.